The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Magandang buhay mga katiyats. Well, ito ang mga listahan ng mga lugar na nilagyan ng mga Hapon ng mga ginto o tinatawag natin na Yamashita Treasures. Maraming mga lugar, istruktura na hindi natin inakala na dito pala ay nilalagyan nila. Well, ito na yan. Unahin natin ang mga lumang tulay na ginawa ng World War II. Mahalata natin ang mga tulay na ito kasi gawa siya ng bakal. Gawa ng riveted steel, naka-rivets na mga tulay. Meron pa ito sa Manila, yung Jones Bridge. Kung nakikita niyo yon, yung Jones Bridge sa may Quiapo. Yun ay World War II bridge. Kaya nga lang ay Pasig River na at syudad na, kaya hindi pwedeng doon treasure hunt kasi syudad, maraming makakita. Okay, ngayon kung merong tulay sa inyong lugar at liblib ang lugar na yan at ang tulay hindi na ginamit, pero nakikita nyo pa rin bulok na bakal ang tulay na yan sa ngayon, so ito ang paghanap ng treasure sa tulay. Okay, so ito yung mga unang poste. Ito yung sa kabilang dulo. Kung ikay papunta rito na direksyon, papuntang kanan, ang hanapin nyo ay ang kaliwa na poste. So ito na poste. Kaliwa dyan. Sa gilid ng poste na yan, ang ibinaon ito ang kaliwang poste. At kung ikaw naman ay papunta ng opposite direction, papunta rito, papunta doon, kaliwa pa rin. So ito yung kaliwa, ito na poste. So sa gilid niya pa rin. Ayan, so yan yung mga tulay na mga bakal na luma, World War II. Ito very common, ito mga old well, atabay. Alam nyo ba na merong sekreto ang atabay? Okay, hindi sa bottom na nilalagay. Ito example, ito ating drawing. So example, ito yung atabay. Ayan, so yan yung simento. So ito yung atabay. At dito, ito na yung bottom na lupa. Ito na yung lupa niya, yung bottom, pinakababa niya. Ngayon, karamihan maghukay tayo ay sa bottom kasi lupa siya. Dito tayo naghukay ito, which is wala dyan kasi sikreto yan nila na nilagyan ng chamber ang gilid. So ang gilid ang puntirahin dyan. So dito yan, kung hindi man sa east ay sa west, pero karamihan yan ay nasa east. So dito sa east, so nasa gilid lang yan, nilagyan lang yan ng takip na bato. Ito hindi nyo tumalata at dito nilagay, dyan nilagay ang item sa gilid ng atabay, hindi sa bottom. So palagi tayong nagkamali dyan. Okay, ito naman yung airport hangar, yung lalagyan ng mga eroplano noong World War II. Ngayon, napakalaki niyan. Saan ba kayo mag-detect at maghukay? Well, ayon sa nagsabi nito, sa narinig ko, ay ganon pa rin yung apat na poste. Halimbawa, yan, at dito sa likod, ayan, yung apat na poste na yan, meron yan nakabaon sa isa sa mga poste sa apat na sulok. So saan ba yan hanapin? Okay, kung nakaharap ka sa hangar, ganun pa rin ang kaliwa pa rin. So dito yan, kung nakaharap ka, ito yung tinuturo na poste. So yan ay east.
At kung wala dyan ay baliktad ka, punta ka ng west. So yan, mga unang poste kapag nakaharap ka, east and west lang sa airplane hangar. Susunod itong imbaka ng mga bomba na expired na, yung parang mga luma na talaga, inimbak nila yan at ibinaon nila kasi mapanganib, sumasabog pa rin pero mga luma na talaga yan. So imbaka ng mga bomba, karamihan dyan para hindi pagdudahan na mayroong treasures ay sinama pagbaon yung mga ginto sa mga bomba ng mga Amerikano. Ganun din yung sa Hapon, bomba ng Hapon, meron ding isinama nila ng mga ginto. Bakit nga ba may ginto ang mga Amerikano? Dahil nakahuli din ang mga Amerikano ng maraming Hapon at kinumpiska nila yung mga ginto at ibinaon muli. Kagaya sa Iraq, yung kay Saddam, ang mga ginto ni Saddam ay napunta sa mga G.I. Joe, sa American soldiers. So yan, imbaka ng bomba, meron yan. Ito yung tinatawag na improvised septic tank, tinatawag na cesspit. Okay, yan ay ano yan, septic tank pa rin yan pero shortcut ang pagkagawa. Okay, hinulog lang nila dyan kasi marumi yan. Marumi ang ano may mga ibak yan may mga tai yan. Kaya babaho, marumi, sino bang maghukay dyan? Dyan din nila hinuhulog nila sa mga septic tank ang mga gold bars. Alam naman natin na yung septic tank kapag matagal na ay itim na yung ano niya, kaya tinatawag na puso negro. Itim na, kaya pag ihulog mo doon ang gold bars, iitim din ang kulay at mabaho. Kaya sino ba namang maghukay dyan? Kaya safe na safe ang mga gold bars dito sa cesspit or septic tank. Susunod, mga lumubog na barko ng Hapon. Ngayon ang merong lulan na treasure ay ang mga maru. Maru ship. Ano ba yung mga maru ship? Ang mga maru ay cargo ship yan. Merong marka yan na maru. Katulad ng nakuha ni DFM sa Batangas, yung Siwa Maru. Siwa Maru. Si anong nakahanap noon, si Olaf Johnson. Hired din ni FM na psychic. Makakita daw ng yung si Olaf ng aura of gold. Kaya madaling araw tiningnan niya yung Manila Bay doon banda sa Batangas, ay nakita niya ang aura ng Siwa Maru. Kaya yun, nakuha daw yun. Isang lulan na napakaraming gold bars sa Siwa Maru. Kaya itong mga Maru ships ng Japanese, hindi yung mga destroyer. Kasi yung mga destroyers, mga frigate, mga corvette ay pang yan battleship yan So wala dyan, nasa cargo ships. Ang iba nga dyan ay nasa hospital ships para hindi bombahin. Kasi Red Cross hospital ship, hindi yan bubombahin ng Amerikano. Meron ding mga lulan yan. Kaya ito sa mga lumubog na barko ng cargo ship ng Hapon, meron dyan. Ito naman sa railway, sa train, sino ba namang magkakala na meron dyan? Meron din. Kasi itong kinuha ko ay mga listahan ito ng itong vlog ko ngayon, ay listahan ito ng may mga treasure na lugar sa Pilipinas. So istasyon ng tren, may riles. Ang unang tingnan ay ang kanilang admin building or yung pinaka-building nila ito. Yung nandyan yung mga ticket, diyan kinukuha. So diyan mismo maghukay. Sinemento yan. Kaya akala natin flooring na semento pero meron yan. Katulad na lamang sa sa yung Bonifacio War Tunnel na yung daanan niya semento, meron pala.
doon sa dinadaanan mo mismo na simentado ay meron pala. Tinabunan lang ng mga Hapon ng semento kaya hindi mahalata. Tunnel. Mga Japanese war tunnel. Saan ba nila nilalagay yan? Okay, ang treasure sa war tunnel ay hindi nila nilalagay sa loob. Hindi nila nilagay sa loob kasi alam nila na pagbalik nila ay pwedeng guguho ng tunnel. Kaya ang ginawa nila ay dito lang sa labas. Dumidistansya ng nasa 10 meters, umpisa sa 5 meters to 10. So halimbawa ito ay 5, 10 itong dito. Yan ang mga distansya. Nandyan lang sa sa entrance talaga. So pwedeng dito lang. So kaya na lang ito lahat. So yan yung war tunnel. Kapag na-discover nyo ay wala sa loob, nasa labas lang. Bali yung tunnel, yun lang ang marker. Kaya tayo inuukay natin ang loob ng tunnel. Anong matamaan natin doon? Hindi mga landmine sa sabog. Paktay tayo dyan. Diba nasa labas lang yan, karamihan. Pero meron din namang iniwan sa loob. Katulad ng kay Rogelio Rojas, nasa loob yun. Pero ano naman talaga yun? Big deposit. Itong sinasabi ko na nasa labas, ito yung mga giveaway lang, itong mga dinadalian. Tinatawag na small stash of individual soldiers gold. Mabilis lang na pagbaon nito. Pero yung kay Rojas naman, yun talaga imperial site. Kaya hindi yun minadali, pinagplanuhan yun na pagbaon. Kaya nasa loob siya ng tunnel. Okay, mga lumang Spanish houses. Pagdating dito ng Hapon, dahil koloni tayo ng Spanish, ay nakitira na rin sila sa mga bahay ng Spanish. Tulad ng ganyan. Maraming ganito sa Cebu kasi ang Cebu hindi tinatamaan ng bagyo. Kaya maraming preserved na ganito na bahay sa Cebu. Ito nga parang sa Cebu to eh. Okay, so dyan sa mga lumang bahay ay nasa septic tank pa rin. At ang pangalawa ay nasa simentong hagdan. So simentadong hagdan and then septic tank, yun pa rin ang pinaglagyan ng mga Hapon dyan sa lumang bahay na yan. Marami yan sa Bigan. Sa Bigan. Kaya tinatawag yan na Bigan House. Ito, plug pole. Saan ba tinusok yung plug pole na yan? Okay, ang plug pole ay meron yang, dito na lang tayo sa gilid. Meron yang tinatawag na podium. At dyan tinutusok yung plug pole. So ito yung kanilang plug. Of course, dito yan nilagay nila sa gilid. And then ang iba niyan ay under the plug pole. So nag-drip sila and then dito nilagay ang item. Yan. Kaya nagiging treasure under the flagpole. Marami rin ang nakakuha diyan pero hindi yan malaki. Yan pa rin ay individual soldiers gold. Ito ang hindi nyo akalain. Fountain. Mga lumang fountain, hindi yung bago. So ang fountain na luma sa inyong lugar ay meron yan mismo sa fountain sa ilalim. At sinimento lang yan para hindi malata. Okay, so hindi lang fountain. Meron pang ibang mga public monuments katulad ng yung boundaries. Kung nakita niyo yung mga boundary monuments na lumang-luma ay meron yan. Ito crossing, saan ba hanapin sa crossing?
ang lahat ng corner ng crossing or elbow ay prospect yan. So dito magtestig sa mga elbow. Ayan. So yan yung treasure sa crossing. Okay, patuloy tayo. Okay, so ito naman ay submarines. Diyan sa Manila Bay ay mayroon daw nakalubog diyan ng mga submarines na mayroong laman. Pero sa panahon ngayon wala na. Kasi noong college ako diyan sa Manila ay diyan ako nag-college. Palagi ako diyan sa Luneta, kasama ko yung kapatid ko. At ang dami-daming nagdi-dredge na mga banyagang mga sabi ay search ship daw, yung pang scientific research. Yun pala ay nagsusurvey ng Manila Bay kasi diyan nakalubog yung mga submarines na may lulan ng mga gold bars. Sadyang pinalubog yun ng mga Hapon para hindi makita, nasa submarino. Kaya kapag makakita kayo ng submarino, lalo na may marka na Hapon, ay pwedeng may laman yan. Kaya swerte kapag makakita kayo ng submarino, mayroong kayamanan. Ito naman, Mount Fuji. Hindi yung Mount Fuji na nasa Japan. Yung mga bundok na Hogis Mayon Volcano, yung perfect cone na parang Mount Fuji, mayroon silang nilalagay dyan mismo sa ibabaw or dito sa tuktok. So yan, gagamitan lang yan ng mga scanner, ang tuktok. Lalo na kapag may kahoy yan sa pinakatuktok, kapag may kahoy, malapit sa kahoy. So mga bundok na matulis, meron talaga yan. Ito yung sinabi ko na monument. Kaya tuloy sa amin yung binutas yung boundary na malapit sa bahay ko noon, sa syudad. Meron kasing doon, Spanish time na boundary. Sabi ko naman na hindi ko binablog yun kasi nasa syudad, baka magalit ang mayor. Pero ayun, meron din palang nagsa-site noon, binutas. At dito nakalagay ito. Diyan kasi yan ay hollow. Diyan mismo sa loob, butasin yan, merong nakalagay yan na kapalaman. Basta't lumang boundary, yung panahon pa ng giyera. Totoo yan, kaya yung mga obelisk, lahat ng mga obelisk dito sa amin, yung parang Egyptian obelisk na boundary, lahat yan ay pinalitan nila ng bago. Imbis na heritage yung luma, ang style nila ay papalitan nila ng bago para mabuksan nila yung chamber. Itong mga ito, kasi babasagin yan Ngayon magtaka ka kung mag-construct sila nito, kung palitan nila ng bago, ay pinalibutan ito ng trapal. Hindi talaga makikita kung anong ginagawa sa loob, kaya magduda ka talaga na treasure hunt ang ginagawa. So 3 obelisk dito sa amin na boundary, nasa rotunda, lahat yan mga luma at mas nauna pa sa giyera ng World War II. Ngayon pinalitan ng mga bago. Bakit kaya? Mas maganda nga yung luma kasi heritage. At nang gawin nila yan ay nilagyan nga ng nakapalibot na trapal na hindi mo makikita sa loob. So ayan, yan ang mga places. Ito yung mga lugar na pinagtaguan ng mga Hapon
ng mga kayamanan. At sabihin ko na rin yung sa Luneta na obelisk, yung si Rizal, dyan sa Manila. Napakalaki ng laman yan. Yan ay reburied gold. Binaon yan muli. At yung tatlong star sa ibabaw niyan ay nasa, estimate ko lang ay nasa 15 kilos ang bawat isa yung star. Lahat yan sabi ng kaibigan ko na treasure hunter, lahat yan ay gold. Kaya magtaka kayo, palaging merong PMA na nagagwardya dyan. Pagdamag, di ba? Binagwardyahan niyang o series na kasi yung dyan, very gold. Pero hindi yan alam ng mga nagbabantay dyan. Akala nila na talagang lang yan, routine. Pero merong laman yan. Sinabi ko na lang para kung matuloy ang World War III ay pwede niyong yan, bisitahan nyo pag wala nang nagbantay. World War III ay napipinto, kaya lahat ay maganda ng emergency kit na mag-last ng almost a year, kasi ang World War II ay tatagal ng 1 hanggang 2 taon. Okay, so hanggang sa muli mga ka-DIADS, ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pag-subscribe sa ating channel.